Dear Kuya Allen, muli, isang kwentong pag-ibig na naman ang ibabahagi ko sa mga taga-subaybay mo. Alam naman natin na lahat na sa buong mundo noong panahon ng pandemya ay marami ang nawalan ng trabaho dahil nagbawas sila sa kanilang kumpanya. Ganon din sa mga airlines sa buong mundo. Krisis ang sabi nga nila. Nung lumuwag-luwag na ang sitwasyon sa amin, ay nangailangan kami ng 40 katao na bagong graduate bilang isang aviation at aeronautical. Ang Swiss Airlines, una silang naghanap sa bansang Japan, sa Cambodia, sa Thailand, sa India at sa Morocco. At huli ang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, bali naghanap sila ng 7 katao. Sa dami ng nag-apply sa Pilipinas, ayon sa kwento, kulang-kulang sa 200 katao ang nag-apply. Pero sa kabila nun, 7 lang ang kukunin. Mga bigati ng nakapasa sa interview. Mga bagong graduate na aviation. Kuya Allen, dahil nga urgent, madali silang nakarating dito sa Europa. Ang napapunta sa pinaka-main dito sa amin, pale isang Pilipino lang at isa siyang Muslim. Ang mga iba naman ay napunta sa ibang bansa na mga sangay ng Swiss Airlines. Noong mga panahon naman na yun, Kuya Allen, di pa masyadong aktibo sa larangan ng trabaho. Nagbakasyon naman ako sa Pilipinas, mga 3 linggo. At nung natapos na ang bakasyon ko, bumalik na ako ng Europa. Nung mag-report ako sa main office para malaman ko ang schedule ko at oras, ang sabi ng pinaka-big boss namin ay may bagong hire na napadestino dito sa amin. 10 Hapon, 2 Morocco at 1 Pilipino. Ang kontrata nila ay 2 taon. Pag maganda ang performance nila, magiging regular sila. Pag naman pangit ang performance ay hanggang doon na lang. Kuya Allen, dahil isa akong bisor dito, nakakapanibago at maraming di magandang nangyari. Merong namatay dahil sa pandemya at may maagang nagpensyon at ang iba naman ay nagsialisan na. Sa unang araw ko, di ako nagsuot ng uniform na pangbisor. Nakakaswal lang ako. Pumunta ako sa office ko at tinayos ko ang lamesa. Dumating ang 12:00. Oras na ng tanghalian. Doon ay first time kong nakita ang mga bagong hire kasama yung sinasabi nilang Pilipino na Muslim. Sa loob ng kantin, may isang lamesa para sa mga bisor lang. Nauna akong kumuha ng pagkain at umupo sa mesa. Normal na kumakain, nagmamasid sa mga tao. At nang may biglang tumapik sa balikat ko, at biglang sabi ay, "Welcome back, sir." Sabi ng mga kasama ko na kapwa ko rin na bisor. Kumustahan. At may isa na namang tumapik sa balikat ko. Di naman kalakasan ng tapik. At sabi ay, "Ba't ka dyan umupo? Di mo ba alam na mga bisor lang umuupo dyan?" Sabay tawa ng konti. Nagkatitigan kami ng mga kasama ko sa mesa. Ang sabi nila ay, hindi ka pa niya kilala, pero may bad attitude na. Wala pa siyang 1 buwan pero akala niya ay kilala na niya lahat.
Kuya Allen, napahiya ako sa estilo niya, pero di ako nagpahalata. Kinabukasan at duty na naman. Dahil kami mga bisor, dapat nauuna ng 1 oras sa mga tauhan. Nakapwesto na sa lamesa ko. In a few moment, parating na ang mga tao. Bawat dumarating nag-i-in. Sumabay yung mga bago na mag-in na din. Doon ko siya nakita ng malapitan. Wala akong narinig na nag-hi o nag-good morning. Basta tumingin lang siya sa akin. Lumipas ang 1 oras, nagradyo ako sa leadman nila na hapon. Ang sabi ko ay, pwede ba niyang tawagan ng pangalan na Hakim at papasukin sa office ko? Nung may pumasok sa office ay di man lang siya kumatok. Sir, pinapatawag niyo daw ako. Ano ang problema? Ang sabi niya sa akin. Napanganga ako sa estilo niya. Wala siyang respeto. Ang sabi ko ay, please sit down. Umupo siya at di naimik. Kuya Allen, sa malapitan, napakapogi niya. At walang sinabi yung mga artista sa Pilipinas. Nasa 6 feet ang taas niya at matipuno ang pangangatawan. May konting balbas na nababagay sa mukha niya. Napakalakas ng apil. Ang sabi ko sa kanya ay, Mr. Hakim, dahil bago ka dito, obligasyon ko bilang bisor mo na isama kita sa samahan ng mga Pilipino. Importante sa atin ang unity. At pakiusap lang, bago ka pa lang dito, ang lahat ay dapat pakisamahan, lalong-lalo na ang leadman mong Hapon. Dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan mo. At siya ang magbibigay ng ikagaganda ng bukas mo dito. Mr. Hakim, marami na akong natanggap na bad report tungkol sa'yo. Dahil sa attitudes mo. Huwag mong sabihin na cum laude ka. Nung time na nag-aaral ka sa Pilipinas, iba ang theory sa aktual. Mr. Hakim, tayo mga Pinoy dito sa airlines nagkakaisa at nagkakamalasakitan. Di natin alam bukas o sa makalawa may sakit tayo. At di natin alam na baka may magkaproblema sa Pilipinas. Ang gusto ko lang ay unity. Ang sabi ko, Kuya Allen, nabigla ako sa sagot niya. Ang sabi niya ay, sino ka para sabihan mo ko ng ganyan? Hindi ikaw ang nagpapasahod sa akin. Ang airlines ang nagpapasahod sa akin. Sinagot ko naman siya na, okay Mr. Hakim, everything is clear. Nagsabi na ako sa'yo, trabaho ang susi ng tagumpay. Kung ang pananaw mo ay tama, nasa iyo na yon. Kung ayaw mo akong tanggapin bilang nakakataas sa'yo, wala din namang problema. Ang nasabi ko, Sir, dito sa airlines, pantay-pantay ang mga tao. Iisa ang nagpapasahod sa atin. Kaya wala akong dapat ikabahala. Sinagot ko naman siya na, okay, clear Mr. Hakim. Back to work ka na. Salamat at nakakausap kita. Kuya Allen, mula nun, nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Nasabi ko sa sarili ko na iba ang paniniwala at mataas ang tingin niya sa sarili. Ang nasabi ko sa sarili ko ay, gano'n ba yung ugali ng mga Muslim? Kapwa ko pa naman siya Pinoy. Lumakad ang ilang buwan. Patuloy na lumago ang takbo ng trabaho at bumalik na ang sigla ng panahon.
dahil lahat ng eroplanong hawak namin ay nakakalipad na at wala nang nababakante. Halos puno na ang schedule ng bawat eroplano. Minsan nakausap ko ang leadman niya at naikwento niya ang hawak niyang Pinoy na si Hakim. Marunong siya sa trabaho. Dedicated. Yung care niya sa work, nakikita sa kanya. Pero isa lang ang problema. Ang ugali niya. Nakikipagsagutan pa siya sa nakakataas sa kanya. Ang mga Hapon, Kuya Allen, ay mababa ang loob. At nirereklamo ang amoy niya. Wala naman siyang putok. Pero di siya naliligo. Wala siyang kaklose sa mga Pinoy. Mas gusto pa niya ang nag-iisa. Lumipas ang 8 buwan, Kuya Allen. Di ko siya binigyan ng importansya bilang tauhan. Parang wala lang. Siguro, sadyang ganun na ugali niya. At alam niya sa sarili niya na malayo ang loob ko sa kanya. At never ko siya kinumusta at kinakausap. At pansin din niya na umiiwas ako sa kanya. Pero wala naman akong pinapakitang pangit. Kuya Allen, nung mag-iisang taon na siya, never ko siyang nabalitaan na umuwi. Dahil dito sa amin, bawat ika-6 na buwan ay may libreng ticket para umuwi. Nabalitaan ko na lang sa leadman niya yung ticket na dapat gamitin niya ay pinipera na lang niya. Never ko siyang nakita na may bago sa katawan niya. Kuya Allen, minsan na itanong ko sa sarili ko na baka may pinagdadaanan lang si Hakim. Bakit gano'n ang ugali niya? Ang gwapo pa naman niya. Sana maging close kami o makapagkwentuhan man lang tungkol sa buhay-buhay. Nung saktong naka1 taon na siya, may memong dumating sa kanya galing sa taas. Pagkatapos ay nag-report. Nabalitaan ko na lang sa leadman niya na tatapusin na lang ang natitira niyang 1 taon. Gawa ng performance at attitude niya. Wala nung nabalitaan niya na di na siya mareregular at tatapusin na lang natitira niyang 1 taon. Halos araw-araw ay malungkot siya at lalong nag-iba ang mood niya. Lagi siyang nagkakamali sa work niya. Kuya Allen, dahil laging wala siyang mood magtrabaho, dumating yung time na na-aksidente siya sa work. Nakaakyat siya sa hagdan na ditupi. Pagbagsak niya ay nauna ang kamay niya. Nadali yung kanang kamay. Yung kaliwa naman ay yung 3 daliri ay naipit. Madaling salita, tinakbo siya sa ospital ng kanyang leadman. Yung kanang kamay niya ay nakabalot ng semento at yung kaliwang kamay naman niya ay mga daliri lang ang nakasemento. Kuya Allen, dito na nagsimula ang lahat. Sa unang linggo niya sa ospital, yung ka-esquadra niya ang nagkasikaso sa kanya. Dahil halos 1 buwan siya sa ospital. Libre naman at di gumastos. Ang problema nga lang kung sino ang mag-aasikaso sa kanya. Lumapit at pumunta sa office ko ang leadman niyang Hapon. Sabi niya, tulungan ko naman daw siya. At magsabi sa kapwa ko Pinoy na may mag-asikaso sa kanya. Kawawa naman daw si Hakim. Sabi ko naman sa Hapon ay walang problema. Ako ang bahala. At yun nga, kinausap ko ang mga kumpare ko
At nagkasayan ako bawat araw kung sino ang mag-aasikaso sa kanya. Noong nakadalawang linggo na siya sa ospital, tumawag sa akin ang main boss sa taas. Ang sabi na bigyan ko naman daw ng panahon ng kababayan ko at huwag akong magtanim ng sama ng loob. Nasermonan pa ako gawa nun dahil wala akong pakialam kay Hakim. Sa pagtatanong ko kung ano ang itsura niya at ano ang dapat kong gawin, tinawanan ako ng mga kumpare ko. Sabi nila, pag pinuntahan mo, baka mas gusto ka. Gawa ng masyadong mabaho. At alam naming magiging masaya ka dahil kumukulo ang dugo mo dun. Sabi nila. Kuya Allen, nung pinuntahan ko siya, pagbukas pa lang ng pinto, bumungad na ang amoy na mabaho. At nakita kong nakaupo at nagkatitigan kami mata sa mata. Yumuko na lang siya. At sa unang pagkakataon, narinig ko siya na nagsabing, "Sir, good evening po." Bigla siyang umiyak at sinabing, "Maraming salamat po at pinuntuhan niyo ko." Awa ang dumaloy sa akin. Awa na para siyang inabandona. Parang siya lang ang tao sa mundo. Tininan ko muna siya. Haba ng buhok niya at ang mga kuko. Sabi ko sa kanya, "Mr. Hakim, bigay mo ang password mo sa locker mo at ang susi ng unit mo kung pagkakatiwalaan mo ko. Alam ko ikakabuti mo ang gagawin ko para sa'yo." Sumang-ayon naman siya. At sabi ko pa, "Alam ko nga doon ang cellphone mo at wallet mo. Sige, alis muna ako at babalik ako as soon as possible." Ang nasabi ko sa kanya. Kuya Allen, bumalik ako sa site ng trabaho at binuksan ang locker niya. Pumunta sa unit niya at kumuha ng konting gamit niya. Pagkatapos ay umuwi ako sa unit ko, kinuha yung hair clipper at bumili na rin ng toothbrush na di baterya at saka ng toothpaste. Kinuha ko rin yung pamputol ng kuko, sabon, shampoo at mga towel. Na makabalik ako sa ospital, nakaupo pa rin siya. Sabi ko, kung galit ang pahiralin ko, kawawa ka Mr. Hakim. Hindi siya naimik, nakatingin lang sa akin. Sabi ko pa, "Oh, lilinisin ko ang katawan mo. Sana naman, huwag ka sanang pasaway sa pagkakataon na ito." Pinwesto ko siya sa paliguan sa tabi ng kama niya. "Don't worry, ako ang bahala sa'yo." Ang nasabi ko pa. Una ginawa ko Kuya Allen ay yung buhok niya. Ginupit ko yun. Semi-kalbo ang lumabas. Tapos yung mga kuko niya, binawasan ko rin. Pagkatapos ay ang sabi ko, "O paano? Tatanggalin ko ang suot mo, okay lang ba?" "Okay lang po sir," sagot naman niya. Kuya Allen, nung natanggal ko na ang lahat, di ako nagpahalata. Pero parang gusto kong sumigaw. Dahil sa hindi pa yun galit, pero parang tingin ko isang ruler na ang haba. Hindi ako nagpahalata sa kilos ko. Sabi ko sa sarili ko,
Nasa kanya ng lahat. Napakapogi niya. Matalino. Matangkad pa. Nang matapos ko na siyang paliguan, pinunasan ko siya na parang isang bata. Di pa rin siya naimik. Sabi ko sa kanya, ayan, nagmukhang tao ka na ulit. At narinig ko na lang na maraming salamat po. Ang sagot niya, gamitin mo ang cellphone ko. Tawagan mo ang pamilya at anak mo. Napatingin lang siya ng diretso sa akin. Sir, wala po akong asawa. Ako po ang panganay sa amin. Ang sagot niya, sorry po sir. Naging pabigat ako sa'yo. At di nakinig sa payo mo. Ang kinakasoklaman kong bisor, siya pala ang magbibihis at maglilinis ng katawan ko. Sir, alam ko, binlock mo ako sa Facebook. Wala nung nakaapak ako sa Europe, never mo akong tinuring na worker mo. Kaya nabuo sa isip ko na kaya kitang tapatan. Mali po pala yun, sir. Ang ginanti mo ay pagmamahal. Nandagdag pa niya, Kuya Allen, hindi ba ko na lang ang usapan? O tawagan mo na ang mga magulang mo. Yung cellphone mo lobat. Siguro dahil matagal na sa locker mo. Ito nga akin na lang gamitin mo. Nung nakapag-sign in siya sa cellphone ko, agad niyang tinawagan ng nanay niya. Kuya Allen, puro iyakan sila. Ang akala ng pamilya niya, patay na si Hakim. Nung sinabi niya na kasama akong bisors ko at siya ang nag-asikaso sa akin, kinausap ako ng nanay niya. Walang hanggan ang pasasalamat nila. Nakita ko rin yung tatay niya na nakahiga na may katabing oxygen. Sa kwentuhan nila ng nanay niya, pati yung bunsong kapatid niya, nakinig lang ako sa usapan nila. Nung matapos silang nag-usap, kami naman ang nag-usap na masinsinan ni Hakim. Malaking tao siya pero mababa pala ang luha niya. Sir, narinig mo ang sabi ng nanay ko. Ikaw na daw ang bahala sa akin mula ngayon. Dahil sa ginawa mo, walang katumbas na halaga ang ipapalit ko. Sinagot ko naman siya, Kuya Allen, na ang dami mong sinayang na panahon, pero kailangan ituwid kita. Nung una kitang nakakausap, kung pagsalitaan mo ako, para akong batang walang alam sa mundo. Sumagot naman siya na, Sir, kahit po luluhod ako sa harap niyo, gagawin ko. Huwag po sana kayong magbago sa akin, sir. Turuan mo po ako kung paano magpakumbaba. Parang lahat ng to, ibabalik ko sa iyo, kasama ng aking katawan. Sir. Lumipas ang 2 araw, pinasyalan ko na naman sa ospital. Di na gaya ng dati na mabahaw at medyo okay na siya. Pagbukas ko ng pinto, ang bugad niya sa akin ay ngiti na may pag-asa. May dala akong pagkain ng mga Muslim. Sabi ko, kumusta na? Sagot naman niya ay, okay lang sir.
Gumaan na ang pakiramdam ko. Lagi kong kausap yung pamilya ko na nasa Pinas. Sir, marami pong salamat. O, kain ka muna bago kita paliguan. Ang sagot ko naman, mamaya na po sir. Hintayin ko muna yung nurse na nagpapakain sa akin. Kasi po, nahihirapan po ako sa paghawak ng kutsara eh. Ang sabi niya. Ganun ba? Di ako na lang ang magsubo sa'yo. Ang sagot ko naman. Wag na po sir, nakakaya na yun kasi di mo gawain yung magserbisyo ng ibang tao eh. Ang sagot niya. Ayan na naman tayo. Pride na naman. Bago kita pakainin, maligo ka muna. May dala akong deodorant, pero huwag kang ma-offend ha. Ang sabi ko, ngiti lang ang sinukli niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pwesto na dun sa may hawakan para di ka ma-outbalance. Pagkatapos ay sinabon ko ang katawan niya, pati na rin yung harapan niya. Binalawan ko. Kinuskus ko ang buong katawan niya. Nung napabaling ako doon, parang nabubuhay ito ng konti. Sinabihan ko siya na huwag mong buhayin yan. Tumawa lang siya ng malakas. Kuya Allen, wala na yung galit ko sa kanya. Awa na lang ang nakikita ko. Lalo na sa pinagdaanan niya sa pamilya niya. Patong-patong ang problema niya. Nung matapos ko siyang paliguan at binihisan, pinakain ko na siya. Sabi niya, Sir, hanggang kailan po ako dito? Yan ang di ko masasagot, Hakim. Malalaman ko yan sa taas. Bukas itatanong ko. Ang sagot ko, galit ka pa buo sa akin, sir? Tanong niya ulit. Matipid lang ang sagot ko. Iba ang kinalakhan mong kultura at iba yung nakasanayan ko. Kapwa tayo Pinoy pero iba ang paniniwala. Muslim ka na lumaki sa Manila, nag-aral sa Maynila. Ako sa probinsya lang, kumbaga parang anak na lang kita. Nasabi ko, Sir, lumaki po ako sa magulong kapaligiran, sa makipot at maliit na bahay na inuupahan namin. Di ko pa naranasan ang umibig at naimulat sa akin kung paano mabuhay ng simple. Kaya po nag-focus ako sa pag-aaral para makaalis sa Manila. Gusto ko po sana yung malawak at makabili ako ng sariling bahay para po sa pamilya ko. Sinagot ko naman siya na malalim pala yung pangarap mo. Ba't di mo baguhin yung ugali mo? Sumagot siya na, Sir, turuan mo po ako. Ibibigay ko po sa iyo ang buong pagkatao ko. At alam ko, ituturo mo yung tama para sa akin. Kuya Allen, tama ang hinala ko. Mabigat ang dinadala niya. Kaya siguro naging ganun ang ugali niya. Nung magpaalam na ako, ang sabi niya ay, Sir, kailan kayo babalik dito? Pahag naman po, sir, para maramdaman ko na wala na kayong galit sa akin.
Ramdam ko ang init ng hininga niya nung niyakap ko rin siya. Pero di ako nagpatangay sa tukso, kundi nilabanan ko. Sabi ko sa sarili ko, nahuli ko na ang loob mo. Pag nakalabas ka na dito, doon kita parurusahan para mamulat ka sa mundo. Para mamulat ka sa pakikibaka sa lipunan ng mga banyaga. Lumipas ang mga araw at lumabas na siya at wala na yung nakasemento niya. Back to normal na. Umuwi na sa bahay niya o sa unit niya. Nabigla siya sa nakita niya. Malinis na. Wala na mga labahin. At ang mga bayarin niya sa gas at kuryente. Ang mga resibong nasa ibabaw ng mesa niya. Bigla siyang nag-message sa akin. Sir, ang linis naman. Tapos wala na rin akong babayaran. Salamat po sir ng marami. Sana bago ako mapag-duty, makausap ulit kita. Please po sir. Ang sabi niya. Sige, labas ako ng 12 AM. Hintayin mo ako sa labas ng unit mo. Dadaanan kita. Yun ang naging reply ko, Kuya Allen. Nung lumabas na ako at dinaanan siya, sumakay siya sa kotse ko at dinala ko siya sa unit ko at nag-usap kami. Kuya Allen, lumuhod siya sa harapan ko na umiiyak at nagpapasalamat. Sabi ko sa kanya na huwag mong gagawin yan. Upo ka lang. Diyan ka lang at kukuha lang ako ng tubig. Hanggang sa nakapagkwentuhan na nga kami. Tapos nagmasid-masid siya. Sir, ang laki pala ng unit mo. Pangmayaman. Sagot ko naman sa kanya ay, Hakim, sa Lunes, mag-duty ka na. At pwede ba baguhin mo na yung lifestyle mo? Ha? Sige po, sir. Sabihin niyo po ang unang hakbang na gagawin ko po. Ang sagot niya. Pag andun ka na, humingi ka ng paumanhin sa leadman mo. Mag-sorry ka at yakapin mo siya. At sa lahat ng mga makakasalubong mo, bumati ka bilang pagrespeto. Sa mga kasama mo sa skwadra, mag-sorry ka. At sa mga Pilipinong kasama natin, kaya mo bang gawin yun? Ang tanong ko. Opo sir, ang sagot naman niya. Maraming salamat po sir. Sabay abot sa kamay ko at niyakap ako. Sir, dito na lang po ako matutulog. Ang sabi niya. Sagot ko naman ay, Hakim, hindi pwede. Alam ko pag dito ka matutulog, iba ang mangyayari. Ayaw ko mangyari yun. At yun ang kinakatakutan ko. Ayaw kong umabot sa ikaw na magmando sa akin. Hindi ko pa kilala ang ugali mo. Tara, ihatid na kita sa bahay mo. Darating din yung oras na para sa atin. Ang sagot ko sa kanya. Kuya Allen, alam kong malapit na akong matokso. Subalit nag-alinlangan ako. Dumating ang Lunes at ang laki ng pagbabago. Lahat ng sinabi ko ay tinupad niya. Ang laking gulat ng leadman niya. Tuwang-tuwa yung hapon. Kuya Allen, umuwi na naman ako ng Pinas para magbakasyon. Gawa ng sayang kasi ang tiket na libre naman.
at may isang buwan na pahinga. Bago ako lumipad, nag-message ako kay Hakim kung may padala siya, ihatid na lang niya sa unit ko. Nang pumunta siya sa unit ko, tanging padala niya ay sobre. Pakiabot na lang po ito sa kapatid ko, sir. Ang sabi naman nito. Kuya Allen, nung nasa Pinas na ako at nakapagpahinga na, tinawagan ko ang kapatid niya sa messenger. Sabi ko, punta siya ng Pampanga para iabot ko sa kanya yung padala ng kuya niya. Sa madaling salita ay nakarating siya. Nung may nag-doorbell, ang sabi ay kapatid siya ni Hakim. Pinapasok siya ng kasambahay ko. Nung bumaba ako, napawawa ko sa sarili ko. Ang sabi ko ay, ikaw ba si Khalid? Opo, sir. Sabay mano sa akin. Tama ang kuya niya. Pogi ang kapatid niya. Kasing taas niya ang kuya niya. Tawagin natin ang kuya mo. Nasa bahay na yun sa mga oras na to. Ang sabi ko. Nung nakakausap na namin ng kuya niya, sabi ko sa kanya ay, Hakim, pwede ko bang buksan sa harap niya ang sobre? Sige sir, wala pong problema. Sagot naman ito. Nabigla ako dahil malaking pera pala ang nasa loob ng sobre. Sabi ko, delikado na magdala ng pera sa biyahe. Kung pwede sana na ako na lang maghatid sa kanya sa Manila. Kayo pong bahala, sir. Ang sagot naman ni Hakim. Tinawagan ko ang pinsan ko na magdadrive para sa Manila. Nung makarating kami ng Maynila, yung bahay nilang inuupahan maliit lang. Yung tatay niya may sakit at yung nanay naman ay nagbebenta ng pagkain. Doon ang gagaling ang extra income nila. Nataranta ang nanay niya at ang kapatid ni Hakim dahil di nila akalain na nakarating ako sa kanila. Konting kwentuhan. Masikaso ang kapatid ni Hakim. Nakikipagbiruan at di malaman kung anong ihapag sa akin. Sana sir makapasyal ulit ako sa inyo. Napaka-presko at maluwag yung bahay nyo. Inimitahan ko ang pamilya niya na pumasyal dun sa amin sa Pampanga para makapag-relax sila. Nagkatinginan silang mag-ina. Nung makabalik na kami sa Pampanga, nag-message sa akin si Hakim. Sir, ang bayad niyo po. Inuperan niyo pala na magbakasyon yung family ko. Salamat po. Ang sabi nito. Lumipas ang 2 araw, nag-message sa akin si Khalid. Sir, payag na po si Mama. 2 araw po kami. Kinabukasan ay kinausap ko yung pinsan ko na driver at sinabihan ko na sunduin sila. Sa madaling salita ko, Allen, nakarating sila dito sa bahay ko kasama yung tatay nila na may sakit. Sa 3 araw nila sa bahay ko, maraming nabuong kwentuhan at mga plano. Sa totoo lang, Kuya Allen, ang ganitong paraan ang siyang naisip ko para mapagbago ko ng tuluyan si Hakim. Yung kapatid ni Hakim ay malakas sa inuman. Bibo siyang kausap. Malayo sa kuya niya. At alam ko, madali siyang makuha
dahil game na game siya. Pero di ako nagpatukso sa batang kapatid nito. Biniro ko lang na sabi ko, bago ako bumalik sa Europe ay titikman ko siya. Sagot naman niya ay, anytime sir. Kahit ngayon na, ang sabay tawa niya. Pero walang nangyari sa amin, Kuya Allen. Lumipas ang bakasyon at nakabalik na ako ng Europe. Back to normal na naman ang buhay ko. As usual, pasok sa work at bahay lang. Minsan pumunta sa unit ko si Hakim. Bagong ligo ito at preskong-presko. Sir, labas tayo. Kaya naman tayo sa labas. O sige, ikaw ang bahala. Sagot ko naman. Sir, 3 buwan na lang, alis na ako. Di na kita makikita at makakasama. Di na ako mariregular sa work natin eh. Sabi nito. Di ako naimik at pinabayaan ko lang siya magsalita. Maraming salamat sir at nakilala kita. Kuya Allen, dumaan ang buwan. Dumating na ang kinatatakutan ni Hakim. Sabi ko sa kanya, be strong ka lang. Lagi siyang napunta sa unit ko at umiiyak. Sir, last month ko na. Ano ba ang kulang sa pinakita ko? Kung pwede lang kitang yasawahin, ibibigay ko ang pagmamahal ko. Parang awa mo na, sir. Kuya Allen, sumuko na ako sa awa. Niyakap ko siyang mahigpit at nakonsensya sa pasakit na binibigay ko. Tinignan ko siya ng matagal, sabi ko, napagbago kita at pinarusahan ng hindi dapat. Kung aalis siya, parang sinira ko na rin ang pangarap niya sa pamilya niya. Nakikita ko na nakapokus lang siya sa work at sa family niya. Sabi ko sa kanya, magkaiba man ang prinsipyo natin at paniniwala, sa katapusan ng buwan nito, di mo ba alam na magiging regular ka na? At walang nakakaalam ng sino man. Kami lang na mga bisors mo ang may alam. Nakita ko ang pagbabago mo. Nararapat lang na maging regular ka. Hindi ko sinimantala ang kahinaan mo. Nilabanan ko yun dahil mahirap na baka ikaw ang magmando sa akin. Sabi ko sa kanya, Kuya Allen, umiyak siya na parang bata. Sabay yakap niya na mahigpit sa akin at tinalikan ako sa bibig. Sabi niya, Sir, gawin mo ang gusto mo. Pinapaubaya ko na ang katawan ko sa'yo. Di ako magsisisi. Susuklian ko pa ng pagmamahal. Ang sabi nito sa akin, Kuya Allen, ni isa sa mga katrabaho namin, walang nakaalam na may namamagitan sa amin ni Hakim. Hanggang sa kasalukuyan, turing niya sa akin ay parang asawa. Sa ngayon, nakabili na rin siya ng bahay sa Pampanga. At patuloy na umaasenso ang buhay niya. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Maraming salamat.